Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So natapos na ang digmaan ng sabwatan or the Battle of Kandak or Trench, so digmaan sa hukay, at natapos na rin ang buhay ng mga Banu Qurayza nung nakaraan almost 600 to 700. Ito ay kinitilan ng buhay at ito naman ay karapat-dapat sa kanila. At pati ang mga Qurayza, alam nila na walang kabayaran sa kanilang mga ginagawang pagtataksil, pakikipaglaban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakikipagsabwatan sa mga kaaway ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa kamatayan. Kaya sila na rin ang nag-request na humatol na lamang ang isa sa kanilang mga dating kasamaan na kung saan ipinili nila si Saad na siyang humatol, ngunit ang naging pasya ni Saad, Ibn Mu'ad radiyallahu an, ay paslangin ang mga ito at ito ang nangyari sa kanila at ang mga babae at mga bata ay ibinenta na lamang bilang alipin, samsamiton, warbuti, binenta nila at ipinagbili ito ng mga kagamitan para sa pagkikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pagkatapos noon, okay na, tapos na ang lahat, balikan natin itong si Salam bin Abi Huqaiq. Si Salam bin Abi al-Huqaiq ang punot dulo ng digmaan ng sabwatan. Battle of Kandak, yung hukay, naghukay sila. Siya ang pinakadulo. Punot dulo. Meaning itong si Salam bin Abi al-Huqaiq, isa itong bilyonaryo. Kung ikukumpara natin sa panahon natin, bilyonaryo siya. Siya ang gumastos. Hindi siya kasama dito na nakipagdigmaan o kasama na nagsabuatan na siya ay lumikas sa mga kasama ng mga Quraysh, mga gatapan at iba pa. Hindi. Siya ang lahat ng gagastos. Sa lahat ng gastusin tulad ng gatapan, gusto nilang umingi ng kabayaran at ito'y binigyan. At tapos pumunta sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung maigitan niya yung bayad ng mga kaibar ay tatalikod sila ngunit hindi sila pinahintulutan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation ay pumayag sila sa mga Banu Kaibar, babayaran sila. So ang gumagastos dito ay si Salam bin Abi al-Huqaiq. Lahat ng gastos sa kanya, lahat ng mga sandatang kakulangan, bibili niya. Meaning siya ang pinakapunot dulo ng gulong ito, ng pagkakaroon ng Battle of Trench. So nung matapos na ang parusa sa mga Banu Qurayza, tapos na ang Battle of Trench or Battle of Ahzab, alam natin nakaraan, si Ka'ab bin al-Ashraf ay pinatay ng mga Al-Aus. At malaki itong karangalan na napatay ng mga Al-Aus, itong si Ka'ab bin al-Ashraf. Natalakay na natin ito. At malaking karangalan nito na napatay ng mga Al-Aus. Itong mga Banu Kaibar o itong si Salam bin Abi al-Huqaiq, ito naman ay kaalyado niya ang mga, as far as I know, kaalyado niya ang mga Khazraj. So dahil ang mga Khazraj, naisip nila pagkatapos nito, naisip nila yung mga ginawa ng mga Banu al-Aus na pinatay nila si Ka'ab bin al-Ashraf ay malaking karangalan nito para sa kanila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto nilang magkaroon ng ganung malaking karangalan. So gusto nila ngayong patayin itong si Salam bin Abi al-Huqaiq na punot dulo ng Battle of Trench. So gusto nila itong patayin at nag-request sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na pagbigyan silang patay nito. Pagbigyan silang patay nito tulad ng ginawa ng mga Al-Aus kay Ka'ab bin al-Ashraf. So pinahintulutan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit nagbilin siya na huwag nilang papatayin ang mga babae, huwag silang papatay ng mga bata, matanda. Huwag, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, pinayagan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba kung ilan ang papatay sa kanya?
5 lamang ang pupunta sa lugar nila in Banu Khaybar. 5 sahaba ang pupunta sa kanila. So ang pinakapinuno nila dito ay si Abdullah bin Atik. Kailangan dito si Abdullah bin Atik. Bakit? Kasi ang Banu Khaybar, mayroon silang fortress, mayroon din silang kastilyo, mayroon silang lugar na may pintuan din. Katulad ng mga Qurayza. So, mayroon din silang ganong lugar. So, kailangan marunong kang magsalita. Dahil kung hindi ka marunong magsalita ng tulad ng lengguwahe ng Banu Khaybar, ay paano ka makakapasok doon? Matitrace nila na hindi ka taga doon. So, that's why si Abdullah ibn Atik ang siyang mamumuno sa kanila dahil itong si Abdullah bin Atik, mula sa pagkabata ay nakasama niya sila at marunong siyang magsalita ng kanilang lengguwahe. So madali niya itong mapapasok at hindi siya mapagkakamalian na hindi siya taga roon. Marunong siyang magsalita. So in this situation, sila ay pumunta sa Khaybar at nandoon ang kuta ni Salam bin Abi al-Huqaiq na tinatawag itong Abu Rapi. Tinatawag din itong Abu Rapi. Yun ang tinatawag din sa kanya, Abu Rapi. So sila ay pumunta sa Banu Khaybar at nandoon ang kuta nitong para maiksi, Abu Rapi. Na kung saan si Salam bin Abi al-Huqaiq. Mahaba yun. Labi natin yung kanyang palayaw, Abu Rapi. So nang malapit na sila doon sa lugar ng Banu Khaybar, kailangan makapasok sila doon eh. May tradisyon ng Banu Khaybar, kapag lumubog ang araw, isasara ng pinto, wala nang pwedeng pumasok doon. Wala nang papasukan doon at hindi ka makakaakyat doon, mataas yung fortress nila doon. So tradisyon nila na kapag lumubog ang araw, isasara ang pinto, wala nang pwedeng pumasok kahit taga doon ka. Hindi na pwede. Ang mangyayari sa iyo, kung taga doon ka, mag-iintay ka ng bukas na. Bukas ka na pumasok dahil bukas na bubuksan ang pinto. So alam ito ni Abdullah ibn Atik. That's why, nung makarating sila doon, halos lumubog na ang araw, pinapapasok na yung mga tao, magsasara ng pinto. So sabi niya sa kanyang mga kasamahan, hintayin niyo ko, malapit na lumubog ang araw, hindi tayo makapasok dito, hintayin niyo ako didiskarte. Hanggang sa makapasok ako, sabi niya sa kasama niyang 4, at siya ay nagpunta malapit doon sa gate. So ang istilin niyang ginawa, ibinalot niya, tinakpan niya ang kanyang sarili. Kasi ka doon, kapag ikaw ay dudumi, makikita ka, nakatakip ka, alam nila dumudumi ka. So nakita ito ng mga bantay ng gate at sinabi nila, o tao, hindi ka pa papasok. Sabi niya, bilisan mo dyan. Lulubog ng araw at isasara na namin to, hindi ka na makapasok. So nakapasok siya. Kita mo? Nakapasok siya. Sa ganung estilo, nakapasok siya at tinanong siya, kinausap siya, marunong siya magsalita. Kaya hindi siya napagkamalian na siya ay hindi taga doon. So meaning nakapasok na ngayon itong si Abdullah bin Atik sa lugar ni Abu Rapi. Nandun yung kuta niya, papatayin niya ito. Okay? So pagpasok niya dito, bumalik siya sa gate at kinuha niya susi, binuksan niya ang gate. So there is a possibility kung bakit niya binuksan ito, kung siya ay hahabulin, halimbawa napatay niya itong target niya, dinabul siya, nakabukas na. Hindi na siya matataranta na, kunin yung susi, buksan mo na, hindi. Automatic nakabukas yun. Walang nakakaalam kundi siya. Or either yung kanyang mga kasamaan ay para makapasok. Okay? So may dalawa itong report. Parehong matatag ang nag-report. But ang importante dito, kahit na ito ay sabihin nating iba ang nakapatay o kasamaan niya o ang mismo nakapatay si Abdullah ibn Atik, kahit may report na kung saan ay may pagkakaiba, ang mahalaga dito ay napatay nila. Unahin natin ang report ni Imam al-Bukhari. So si Abdullah nang sa ganoon ay pumasok siya, nakapasok na siya, nalinlang niya itong mga nagbabantay ng gate, akala nila taga doon siya. So bumalik siya sa gate, binuksan niya yung gate, at ito'y nanatiling nakabukas. Meaning, hindi nakalak. Madali nang itulak yan pagtatakas siya. So sa ganito ay pumasok siya para hanapin niya itong si Abu Rapi kung saan siya naroon. Okay? So binuksan niya ang mga pintuan, naghahanap siya na kung saan ito matatagpuan, hindi siya pwedeng magtanong, mahahalata siya. Nasa saan ang kwarto ni Abu Rapi dito? Mahahalata siya. Ibig sabihin, hindi ka taga rito. Bakit hindi mo alam ang kwarto niya? So hindi siya makapagtanong. Kaya every pinto, nagbubukas siya para makirandam kung nasaan ang taong ito. Okay? At isinasara niya talaga yung pinto para hindi siya masubaybayan. Minsan inalalak niya ito pag siya ay pumapasok sa mga pintuan. So in this situation, may narinig siya na lalaki na sa isang pamilya nakikipag-usap. So iniisip ni Abdullah ibn Atik,
paano niya ito mapapasok? Paano niya ito makikilala? At medyo madilim doon. Alam niyo naman natin, wala namang ilaw na ganito sa panahon nila. Mga gasa-gasa lang, mga kahoy na may mga ilaw. So medyo madilim. Hindi niya nalalaman kung saan yung nagsasalitang lalaki. Hindi niya matrace. Nandun siya sa pamilya niya, may nagsasalita at narinig niya na ito ay si Abu Rafi dahil sa kanyang mga pamilya. Natawag siya. So sabi niya, nandito pala yung hinahanap ko. Pero sabi niya, saan banda rito? Madilim eh. So in this situation, ang ginawa niya nang makarating doon, sabi pa nga dito ni Abdullah bin Atik, sabi niya, hindi ko alam kung saan siya sa sulok lang loob ng kwartong ito naroon, pero naririnig ko niya yung boses niya, sabi niya. Hindi ko lang alam kung saan banda, sabi niya, madilim, sabi niya. So in this situation, lumapit dito si Abu Rafi sa nagsasalita. Okay? Lumapit siya. Narinig niya itong nagsasalita, lumapit siya. So nang ito ay nabatid niya, na itong nagsasalita ay si Abu Rafi, na malapit na, naririnig mo, siyempre nagsasalita siya, nasa tabi mo siya, tinaga niya ito. Ngunit hindi niya natamaan. Hindi niya natamaan, nakailag, madilim eh. Hindi niya basta natamaan, hindi niya napatay. Hindi niya natamaan. So in this situation, nalaman ni Abu Rafi na may pumatay sa kanya, may tumaga sa kanya, may gustong pumatay, so umatras siya. Tago muna siya. So yun ang ginawa niya, atras muna siya. So in this situation, nang medyo sumigaw siya ng konti, narinig, may nakarinig, pero siya rin yun. Si Abdullah bin Atik, pumasok siya, sabi niya, anong nangyari? Sabi niya, sumpa sa yung ina, sabi niya, pinakapasok dito na gustong pumatay sa akin, hindi niyo alam. Pero hindi niya alam, Abdullah bin Atik ulit ito. So ang ginawa niya, tinapyasan niya ulit. Tinapyasan, inispadahan, hindi na naman tinamaan. So ang ginawa niya ay sinaksak niya sa tiyan. So dito lumagos ang kanyang espada sa tiyan ni Abu Rafi. So in this situation, nagmadali siyang lumabas ng mga pintong nilak niya, dumaan siya sa mga iyon, hanggang siya ay mahulog sa agdanan na inaakala niyang lupa na, nahulog siya at nabalihan siya ng binti. Dito nabalihan talaga siya ng binti. Itong si Abdullah ibn Atik. So yung ginawa niya, itong si Abdullah ibn Atik radhiyallahu an, tinali niya sa turban niya. Kinuha yung turban niya, tinali niya paa niya, at saka talaga siya lumakad papunta ng gate. So nung makarating siya sa gate, hindi mo na siya lumabas. Sabi niya, hindi ako lalabas dito hanggat hindi ko masiguradong namatay na itong si Abu Rafi. Meaning makikiramdam siya sa mga tao kung namatay na ito. So ito ay dumating hanggang sa malapit ng magbukang liwayway at ito ay natagpo ang patay itong si Abu Rafi. Actually, may asawa ito na may nakakita kay Abdullah ibn Atik, pero hindi niya ito pinatay dahil ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pumatay siya ng babae at bata. So, there's a possibility ito ang nagsumbong sa mga tao na ito ay pinatay ang kanyang asawa until ito ay hinanap ng mga alagad nito si Abu Rafi sa loob ng palasyong yon ang pumatay, ngunit hindi matagpuan. Ngunit si Abdullah ibn Atik nandun lang sa gate. So in this situation, narinig niyo na ba ang balita? Sabi ng mga tao, nalaman niyo na ba ang balita na namatay si Abu Rafi, pinatay siya? So in this situation, lumabas siya. Malinaw na sa kanya, namatay na siya. Lumabas siya at pinunta niyang kasama niya, sabi niya, tara na magmadali, sabi niya, at bumalik na tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At natitiyak kong namatay na si Abu Rafi by Allah wills. Meaning, siya, hindi man niya sinabing napatay ko pala. Sa isang report, sabi niya, napatay na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abu Rafi. Okay? So, i-consider na batay ito ni Abu Rafi. So, napatay na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo na, sabi nang mamadali na tayo, baka makita tayo, masundan tayo. At bumalik na sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at nasaya, nagalak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagampan nila ang kanilang misyon, isang malaking karangalan nito. No, napantay nilang ginawa ng mga al-Aus. Okay. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, higa niyo si Abdullah, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bali ang kanyang binti. So, sabi ni Abdullah ibn Atik radhiyallahu an, ginamot ako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At para bang walang nangyari sa buhay ko, parang walang nabali sa akin, sabi ni Abdullah ibn Atik. Nung ako'y gamitin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the miracle na nagbalik ang buong paa ko. Talagang wala akong nararamdaman. Parang walang nangyari, sabi ni Abdullah ibn Atik radhiyallahu an. Sa isang report ni Ibn Ishaq rahimahullah, ang nakapatay dito ay hindi si Abdullah ibn Atik, kundi ang nakapatay dito ay kasama ni Abdullah ibn Atik. Nung buksan niya yung pinto, tinawag niya ito at pumasok sila at hinanap nila itong si Abu Rafi. Until finally, matagpuan nila ito, silang lahat ay sumalakay kay Abu Rafi. Silang lahat ay nakapatay, sabihin natin, pero may nakauna sa kanya, nakasumaan ni Abdullah
Ibn Atik. At bago si Abdullah ibn Atik na kapag nakataga sa taong ito, meaning talagang pinatay nila ito, walang kawala. So in this situation, napatay nila pero sinasabing hindi si Abdullah ibn Atik ang nauna. Pero nakataga din siya, nakapatay silang lahat, ngunit hindi si Abdullah ibn Atik ang nauna sa kanya. Ang nauna sa kanya ay si Abdullah bin Unais, ang naunang nakataga kay Abu Rafi. So in this situation, nung sila ay lalabas na, tatakas na, ganun din, nabali din ang binti ni Abdullah ibn Atik, radiyallahu anhum, okay? Then pumunta sila sa isang ilog, tago sila doon. Ngayon, hinahabol sila ng mga tao na laman Sumigaw yung babae na kung saan sinaksak itong pinagtataga si Abu Rafi. So inhanap siya ng mga alagad ni Abu Rafi. May dala silang mga sulo, ilaw. Ngunit nabigo sila dahil nakatago sila sa ilog, hindi nakita ito. Until finally, iniwanan sila at nagmadali na silang bumalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At muli, ganun din ang report. Pinahiga siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ay ginamot niya ang nabaling paa na parabang walang nangyari. So in this report, bagamat may dalawang report, iba ang nakaunang nakasaksak sa kanya, isa lang pumasok, sa pumatay, iba silang lahat. Ngunit ang pinakamahalaga dito ay yaong napatay nila. Yung mahalaga ay napatay nila. Sila ay mga kasrads, napatay nila itong si Abu Rafi. So alhamdulillah, ito ay isang malaking karangalan na nagampanan nila tulad na ng gawa ng mga Al-Aus. Pagkatapos nito, ng digmaan ng hukay o sabuatan at pagpaslang sa mga Banu Qurayda, nagkaroon ng misyong militar, pangmilitar ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na wala nang sasalakay sa kanila. Dahil after Battle of Kandak, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, from now on, mula ngayon, wala nang sasalakay sa kanila sa atin. Tayo na ngayon ang sasalakay sa kanila. Panahon na para tayo ang sumalakay sa kanila. That's why dito nasisimulan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsalakay sa mga kaaway. Sino sila? Yaong alam natin, yaong mga kasama sa lahat ng sabuatan. Sasalakayin sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng ito, yung naunang ito, siya ang punot dulo kung bakit nagkaroon ng sabuatan. Ang mga kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginastusan niya ito. So napatay na nila ito. Okay, napatay na nila ito. So in this situation, papasukin nila yung mga kasabwat. Uli na yung Quraysh. Yung mga naging kasabwat ng mga Quraysh, mga kaalyado ng Quraysh at iba pang lugar. At yung mga pumatay ng mga reciter. Panahon na para ipagtanggol din nila o iganti yung mga pinatay nilang mga kapatid sa pananampalataya na kung saan ay inimbitahan sila para turuan ng Quran o kaya para ipahayag ang Islam, pero sila ay tinraitor at pinagpapatay. Panahon na ito tulad ng Ar-Raji. Nangyari sa pagpatay sa masakit sa Ar-Raji, lulusob na sila sa mga ito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning nagkakaroon na ngayon ng pangmilitar itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after this. Ang unang-una, after the Battle of Kandak, ang misyon ni Muhammad bin Maslama. Muhammad bin Maslama, inutusan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtungo siya sa Al-Qarta, they said the other Al-Qurta. Al-Qurta, direction ito papuntang Najad. Ito ay nasa pagitan ng lugar ng Madina, meaning kung ito ay lalakbayin mo mula Madina, 7 gabing paglalakbay ang gugugulin mo sa paglalakbay na ito. So sila ay naglakbay sa buwan ng Muharram, 6 after Hijrah. Patungo sila sa kinaroonan ng Banu Bakar bin Kilab. Nang salakayin ng mga Muslim, ang direksyong ito, ay nagsitakbuan ang mga tao rito. Ito na. Nangatakot na, nagpakita na ng bagsik ang mga Muslim. Nagpakita na ng mga bangis, tapang ang mga Muslim upang takutin na ang mga kaaway saan man bahagi ng mga Arabong ito o iba pa man na kaaway ng pananampalatayang Islam. In this situation, nagtakbuhan sila sa kabundukan, sa kanya-kanyang direksyon. Iniwan nila talaga ang kanilang lugar. Sa takot nila, na inaakala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang pumasok. That's why iniwanan nila ang kanilang lugar. In this situation, marami ang nasamsam dito ng mga Muslim sa kanilang lugar na dadalhin nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. In this situation, nasa lubong nila ang isang lalaki na kinuha nila at binihag. Dahil taga doon At ang lalaking ito ay si Tumama. Magandang kasaysayan si Tumama Nag-embrace ito ng Islam. Itong si Tumama, isa itong pinuno dito. At hindi kilala ito
ng mga sahaba, also hindi kilala ni Muhammad bin Maslama radiyallahu anhum. Hindi nila kilala. Kinuha nila itong si Tumama at dinala sa Madina kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at itinali sa poste sa loob ng masjid mismo. In this situation, nang makita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya ang mga sahaba na makabalik na sila doon, binahagi ng mga samsam sa kanila. Sabi niya, hindi niyo ba ito kilala? Sabi nila, Rasulullah, hindi namin siya kilala. Ito si Tumama, ang gustong pumatay sa akin. Ngunit hindi niya nagawang pagtangkaan akong patayin. Nagplano, nagbalak. Ang nag-utos sa kanya ay si Musaylima al-Kaddab, ang sinungaling. Siya ang nagutos para patayin niya ako, ngunit hindi niya nagawa. Ito si Tumama. Sabi niya, ba't alam mo? Sabi niya. O diba? Ba't alam mo? Sabi niya. Siyempre, tumatanggap yan ng revelation ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagulat si Tumama. Dahil sa possibility, dito siya napaniwala o naniwala na ito nga ay propeta o sugo. Bakit alam niya yun? Wala naman siya sinabihan na gano'n si Tumama at wala nakakaalam nun. At ang pinakasuklam-suklam sa pinakakasuklam-suklam kay Tumama ang mukha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakakasuklam-suklam sa kanya yan. Ang reliyon na kasuklam-suklam kay Tumama, ang Islam. Meaning kasuklam-suklam talaga ang Islam kay Tumama. So in this situation, nung nakatali siya, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kilala niyo ba? Hindi. Siya si Tumama, ang nagtatangkang pumatay sa akin. Okay? So namang dito si Tumama. Kinabukasan, sabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila, mga sahaba, pakitunguhan niyo siyang mabuti. Huwag niyo siyang saktan, huwag niyong bastasin. Ipakita niyo sa kanya ang aral ng Islam. Pakainin niyo ng masarap. Pinakakain ito, kinakalag ito. Ang pagkain niya talagang dami, ang kain niya. Pinakakain siya, alam niyo naman pag hindi Muslim Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim kapag kumakain ay pinupuno niya lamang ang isang tiyan. Ang hindi Muslim kapag kumakain, pinupuno niya ang 7 tiyan. Meaning, kasi hindi pumakain yung mga spiritual nila, matakaw. Pero pag nag-Muslim ka, nawawala dahil kumakain dalawa, spiritual at physical. So in this situation dito, matakaw talaga siya. Talagang pinakatungan siya maganda, mabuti. Pinainom pa siya ng gatas, pinagbili ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then kinabukasan, lumapit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi sa kanya, ano ang masasabi mo o Tumama, anon mayroong ka? Sabi niya, Muhammad, ang masasabi ko, kung mapapatay mo ako, nakapatay ka ng malaking tao. Pero sabi niya, kapag napatay mo ako at nalaman ito ng aking tribo, magkakaroon ng malaking digmaan. Sabi nitong Tumama, kaya kung pinalaya mo ako, nakapalaya ka ng malaking tao. O Muhammad, sabi niya, kung papatay ka, yung nakapatay. Ngayon, sabi niya, kung palalayain mo ako, mahabag ka sa akin, marunong ako magpasalamat. At kung gusto mong kayamanan, hilingin mo sa akin at bibigay ko sa iyo. So, umalis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman niya lang gusto lang sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutumbok niya, anong masasabi mo? Meaning sa anong nakikita mo, anong masasabi mo? Nagdarasal ang mga Muslim, ang mga ugali ng mga Muslim, ang modo ng Muslim, kung anong modo meron sila. Yun ang gustong itanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong masasabi mo sa Islam? Pero hindi na iintindihan ni Tumama. Ang sinasagot niya ay ito. Then kinabukasan muli, ay tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang reply niya. Ano meron ka ngayon? Ano masasabi mo? Hindi pa rin nakuha ni Tumama. So, hanggang 3 days. Actually, alam niyo ba, itong si Tumama, idinuwa niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagduwa siya na buksan niya ang puso niya. Bakit? Kung sakali kasi bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso ni Tumama, leader ito, mag-e-embrace yung sa kanyang lugar. Okay? That's why gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-embrace ito, kaya naman ipinagbili niyang pakitungon mabuti, meaning ipakita ang aral ng Islam sa kanya, painumin siya ng gatas, pakitungon siya ng mabuti, huwag siyang bastusin, huwag magsalita ng masama sa kanya. So ginawa nila lahat yun ng mga sahabat, sinunod nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until na makita ni Tumama ang Islam, lumambot ang kanyang puso. Unti-unti niyang nakikita na unawaan at napagtanto niya, yun siguro malamang ang tinatanong ni Muhammad. Sabi niya, kung anong masasabi ko, siguro marahil yung sa kapaligiran ko. Ngunit, hindi na yun muli na ulit ang tanong ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para isagot niya yun, kundi pinalaya na siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya sa mga sahaba, palayahin niyo na siya. So ito ay lumaya. Pinalaya siya. Kita mo pinalaya siya. At malaya siyang, umalis na ng malayo. Walang pipigil sa kanya. At lumabas na siya.
pumunta siya sa isang may ilog na mayroong palmera at siya ay naligo roon. Pagkatapos nun ay bumalik siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumalik siya. Sabi niya, Muhammad, paano ba mag-Muslim? Allahu Akbar. Sabi niya, paano ba ako papasok sa reliyon mo, Muhammad? So meaning, ang mga Sahaba doon, laking gulat nila. Laking gulat nila nung sabihin ni Tumama na paano siya yayakap sa Islam. Ito dito, rekomenda ang gusul. Hindi obligatory gusul sa nagsasyada. Meron kasing isang report na ipinagutos daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano siya yayakap, tulungan siyang maligo pagkatapos dalhin dito at magsyahada. So rekomenda lang ito, hindi obligatory. Meaning, mainam kapag ang tao nagsasyahada, maligo tapos magsyahada. But hindi ito obligatory. Okay? So in this situation, binigkas niya ang ashhadu an la ilaha illallah, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, binigkas niya ito at wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. And then after that, sinabi ni Tumama kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba sabi niya, Muhammad, walang kasuklam-suklam na mukha sa mundong ito maliban sa mukha mo sa akin noon. Ngayon ikaw, ang mukha mo ay kalugod-lugod sa akin. Walang reliyon, Muhammad, na kasuklam-suklam sa akin. Maliban ang iyong reliyon, Muhammad, ngayon ito ay kalugod-lugod sa akin. Itong si Tumama, tunay itong nag-embrace. Tapat siyang nag-embrace. Okay? Patunayan natin kung paano ito tapat nag-embrace itong si Tumama. Okay? Long after na mag-embrace ni Tumama, radiyallahu an, okay, nag-request siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay makapagsagawa ng umrah doon sa Makkah. Okay? Dito pinakain nito eh. Sinabi ko yung pinakakain dito, konti na lang kinakain niya eh. Dito niya binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yung hadith eh. Sabi ng mga sahabat, Rasulullah, pinapakain namin na katalin, lakas kumain niya, ba't ngayon konti na lang? Sabi niya, ang Muslim, ang tao, pag nag-Muslim na, kakain na lamang sa isang tiyan. Ngunit kapag hindi siya Muslim, kakain siya sa 7 tiyan, meaning matakaw talaga. Walang kabusugan. Kapag nag-Muslim ka, 2 kumakain. Hindi ka na malakas kumain ng pagkain. So that's why nakita nila yon. So dito bumagsak yung hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na yan. So in this situation, sabi niya, Rasulullah, pwede ba akong mag-umrah sa Makkah? Itong mga taong ito, siyempre, kasabwat din dati ito ni Tumama. Dahil kalaban nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang siya ay makapag-umrah na dumating sa Makkah, ito yung katapatan niya, pinakikita natin kung paano siya naging matapat, no? So sabi ng mga Quraysh, Tumama, nabalita namin, bilis ng balita, no? Alam mo naman ang mga Bedoy sa disyerto para mga telepono yan Okay, dando sa Makkah agad yung balita. Yumakap ka na daw sa pananampalatayang Islam. Meaning tinanggap mo na raw ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap mo na raw ang Islam at ikaw ay Muslim na. Kabilang na sa mga Muslim. Sabi niya, oo. Tinatanggap ko ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang aking lang Panginoon at nandito ako para mag-umrah para sa aking Panginoon. At kasama ko na si Muhammad. Meaning sa reliyong ito. Muslim na rin siya. Sabi niya, tumalikod ka. Tumalikod ka. Ulitin nyo nga, sabi niya. Ulitin nyo, tumalikod ka. Mula ngayon, walang darating sa inyo ng mga pagkain mula sa amin. Kita mo? Dahil pinatatalikod siya, mismo sinabi ni Tumama sa kanila, mula ngayon, walang darating na pagkain mula sa amin, meaning sa lugar namin, sa inyo, lalo ng trigo, walang darating sa inyo. Maliban pahintulutan ako, o pahintulutan kayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabigyan namin kayo. Wala nang darating sa inyo. Meaning, cut off na, wala nang kalakalan sa inyo mula sa amin. Dito pa naman gagaling talaga yung trigo ng mga Quraysh. So in this situation, pride, mga Quraysh, okay, alis na itong si Tumama, balik na sa kanilang lugar. Hindi man magalaw to persado din to Marami din awak na tao to, kaya nga gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mag-embrace to mapersa ito Kita mo, hindi man nila nagalaw doon sa Makkah, pero kung mahina ka lang doon, sasaktan ka ng mga Quraysh pipilitin ka, papalipitin ka talaga doon. Ngunit wala silang nagawa. So bumalik siya at pinagbili niya sa mga tao, dahil pinuno siya, walang magbibigay ng kahit na anong kalakal sa Makkah, sa mga Quraysh. Wala, ni lalo na trigo, wala. Hanggat hindi tayo pinahintulutan o sinabihan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mo, sinasabi niya na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao dahil sa possibility yayakap talaga yan. Pinuno nila ito, leader nila ito. So in this situation, nagutom ang mga Quraysh. Tagal ng panahon. Buwan-buwan, ilang buwan na, walang kalakal sa kanila, nagugutom na sila. So sumulat sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, si Abu Sufyan, para sa inyo ang nagsabi rito, hindi pa siya Muslim, radiyallahu an,
Sabi nila kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sulat, "O Muhammad, hindi ba ang iyong reliyon ay nagtuturo ng pagkamakatarungan at nagtuturo ito ng mabait at pakikitungo ng mabuti sa mga kamag-anakan? O Muhammad, kami ay nagugutom na rito at halos mamatay na kami dito sa gutom dahil pinutulan kami ng kalakal ng mga taong ito sila tumama mula sa kanilang lugar. Inihiling namin na pahintulutan mo si tumama na magbigay sa amin ng kalakal gaya ng pangako niya na kung ikaw ay magpapahintulot, magbibigay sila." So naawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman pinadala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para pumatay ng kaaway ng tao, hindi. Pinadala siya bilang habag. Kahit na siya ay binoykot doon sa Makkah, na Abu Talib, mga kamag-anak niya, na almost mamatay sila sa gutom, kung ano lang kinakain nila, hindi niya tinanim yun sa kanyang puso. Sa panahon na ito, pwede na siyang gumanti, hindi niya tinanim yun. Nanaig ang kanyang awa. So kahit na ito nilalabanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinapatay, hindi, nanaig ang awa niya. That's why sinabihan niya, nagpasabi siya kay tumama, nag-utos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na bagsakan ng pagkain ang mga taong Makkah at Quraysh. Alhamdulillah, yun ang pangako ni tumama at binigay nila ang gusto ng mga Quraysh na numbalik muli ang kalakalan sa kanila. So meaning, itong si tumama ay tunay siyang nag-embrace sa Islam. Napakatapat niya na nag-embrace. At na alam natin ang pag-embrace niya, walang nagpumilit. Pinatakas na nga siya. Pero anong nangyari? Bumalik siya. Nakita niya ang kagandaan ng Islam, nakita niya kapatiran, nakita niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya makitungo sa mga tao. Kahit alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na plano siya dati na papatayin niya, ngunit hindi nga lang natuloy, ay hindi niya pinakitaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kanyang mga kasama ng kabastusan ng taong ito, ni katiting na kahit na masakit na salita, wala. Yung pa kaya sasaktan siya, wala. That's why walang alinlangan binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso ng taong ito at naging tapat siya sa pagyakap sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. Now, pagsalakay sa Bani Lihyan. Ang Bani Lihyan, sila yaong pumaslang sa 10 kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tinatawag doon sa Ar-Raji. Doon sila pinatay at itong dahilan kung bakit sila nawawala. Mga kura, mga reciter ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So panahon na ito para makikipaggaganti sila. Bakit ba dati hindi nila pinasok? Kasi itong lugar ng mga Banu Lihyan, na kung saan pinatay ang mga Muslim sa Ar-Raji, ito ay ang lugar nito o lokasyon ay sa pinakapusod ng Hijaz, meaning hanggang hangganan ng Makkah. Meaning, mahina pa ang persa ng Muslim noon. Dahil malapit ito sa Makkah, sa Hijaz di maari silang tulungan ng Quraysh. Kaya hindi pa nila ipagiganti ang mga Muslim na kanilang minasakir, tinraidor. So hindi pa panahon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But after the Battle of Kandak, Battle of Hukay of Sabuatan, at nalaman nilang pinatay ang mga Banu Qurayza, siyempre makakarating yun kung saan-saan, no? So pinakita kung paano sila ginawaran ng kaparusaan ng mga Banu Qurayza, kamatayan. So in this situation, humina ang puwersa ng mga Quraysh. So dito na ang panahon, dahil sa mahina na ang puwersa, at wala na sasalakay. Wala na sasalakay, sila na lang sasalakay ngayon. Panahon na para salakayin sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipaghiganti ang mga Muslim na kanilang tinraidor na ipinatay, 10 Muslim, 10 kura na pinatay sa Ar-Raji. Alhamdulillah. So in this situation, as far as I know, kasama nila dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsalakay sa lugar na ito. In this situation, nang malaman nila na ang mga Muslim ay sasalakay sa kanilang lugar, kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagsitakbuan sila sa mga kabundukan. Iniwan nila ang kanilang mga lugar. At alam nila na papatayin talaga sila ng mga kamusliman kung hindi sila mag-embrace o sumuko sa kanila, papatayin sila dahil alam nilang pinatay nila, pinagtaksilan nila ang mga kasamaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, walang tao doon. Iniwan. May possibility nasa bundok sila, pero may mga lookout sila, nandun ang mga Muslim. Walang bumababa. Nanatili doon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 2 araw. Talagang nandun sila 2 araw. At nag-uutos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamaan na hanapin sila. Talagang hinahanap sila, ginalugad nila mga bundok. Talagang sila ay talagang tagong-tago. Wala silang makita.
So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after the 2 days, ay nagtungo sila ang mga 10 mga ngabayo sa isang puok na kung saan ay tawagin na Quraul Gamim. Quraul Gamim. Na kung saan ay magpakita doon ang mga Muslim na ito, 10 mga ngabayo, at malaman ng mga taong Quraysh, dumating sa kanila na ang mga Muslim ay sumasalakay na sa kanilang mga kaaway. At dumating ito sa mga Quraysh na ang mga Muslim ay sumalakay dito sa lugar na ito. So meaning, nadagdagan na naman talaga ang takot ng mga Quraysh na ito. After that, nang malaman na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dumating ang pagsalakay nila sa mga lugar na ito, sa mga pumaslang sa Ar-Raji, ay nakarating sa mga tabi-tabing lugar na ito, ay nagpasya ng umuwi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ngunit nag-iwan sila by the will sa palasmantala ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway. Meaning, lumitaw na ang bagsik ng mga kamusliman na sila na ang sumasalakay. So after that, sunod-sunod na ang pagsugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga taong dating kumakalaban, gustong kumalaban sa pananampalatayang Islam, sa mga Muslim, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsugo na siya ng mga iba't ibang mga pangkat ng mga militar. Halimbawa, ang misyon pagmilitar ni Uqasha bin al-Mihsan sa Al-Gamar. Sa buwan ng Rabi al-Awwal, 6 after Hijrah, inutusan niya ito na kung saan magtungo sila sa Al-Gamar. Sa pook na kung saan ito ay mayroong panubigan na tinatawag itong Banu Asad. At nang sila ay makarating doon, actually sila dito ay 40 sila dito, ay nalaman ng mga tao at takbuhan na naman. Itong nangyari, ang ganda ng strategy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Nung sila ay bago umalis sa lugar na yan, malapit sa Makkah, sa Hijaz, umuwi, nagtapon sila ng takot sa puso ng mga tao. Kaya every time masasalakay sila, ang ginagawa lang ng tao, tumatakas lang Tumatakas lamang sila. So in this situation, tumakas sila at iniwan nila ang 200 kamelyo. 200 camels. Kung madadala lang yung lugar nila, dadalin yun Kasi samsam na rin yan yung lugar nila Kaya darating sa panahon ng La Umar, radiyallahu an, Uthman bin Affan, Abu Bakar, pati mga lugar. Kapag iniwan nyo, pati lugar, magiging sa kanila, patitiran yung mga Muslim. Dahil marami ng mga Muslim noon, walang tiraan, patitiran sila sa mga lugar na nagiging samsam. So in this situation, bumalik sila sa Madina at ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga samsam na ito bilang karapatan nila after the 1/5 na makuha ang 1/5 para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Maslama, Dulkasa, pagsalakay sa Dulkasa, Rabiul Awwal ito, 6 after Hijrah. Okay? So in this situation, sila ay 10 lang ito 10 kalalakihan lang to, gano'ng katapang mga Muslim. Takot na yung mga kaaway So patungo sila sa Al-Qasa, okay, sa mga pananahanan ito ng mga Banu Talaba. Subalit, tinambangan sila. Ito yun naman, konti natambangan sila. At pinagpapatay ang mga Muslim. Pinagpapatay ang mga Muslim. Ang tanging nakaligtas sa kanila ay si Muhammad bin Maslama, radiyallahu anhum, ang kanilang leader. Subalit, marami din siyang taga, marami din siyang sugat. Okay? So hindi ito uubra kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napatay ang kanyang mga kasamaan, nagbibigay sila ng takot, nagtatapos sila ng takot, tapos hindi magiganti. Hindi po pwede. So muli ay nag-utos ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamunuan ni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, punta uli sa Qassas na ito. Dulkasas, kung saan tinambangan sila Muhammad bin Maslama radiyallahu an. Para ipagiganti ang mga pinaslang na mga Muslim. So in this situation, lumabas dito sila Ubaidah bin Al-Jarrah radiyallahu anhum, 40 sila katao. Ito matatapang to. Abu Ubaidah magaling din to Si Khalid ibn Walid radiyallahu an, believe dito. Magaling ito dumiskarte sa digmaan. Kapag ito pinadala mo para si Khalid ibn Walid radiyallahu anhum ang mga ito, hindi mo basta kakayanin ng mga ito. So pinadala ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ginawa nila para hindi matambangan, di ba? Technique ni Abu Ubaidah, magaling to radiyallahu an. Sa gabi sila lalakad at sasalakay nilang madaling araw, surprise. So in this situation, ginawa iyon ng mga kamusliman. Pagdating nila doon sa Banu Talaba, sinalakay nila ito, bago mag-umaga, sinalakay nila ito. At, of course, marami silang napatay dito,
nagulat Walang paghahanda. Natutulog, nagulat. So in this situation, marami silang nataga, maraming napatay, at abang tumatakbo, hindi naman lumalaban to. Ibig sabihin, takbo, takas. Kaya talagang mamamatay sila. At may nakakabahay sa mga Muslim dito, hinahabol sila talagang may paggaganti. Of course, pumatay sila. Ang kamatayan, ang kahatol sa kanila. So kailangan makatakas talaga sila, mamundok sila. So yung mga nakapamundok, nakaligtas. Yung hindi nakapamundok, lahat sila todas. So meaning, hindi yan uubra kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo, kapag ginawa nito ng mga taong ito, kanilang sinalakay dahil sa konting bilang ang mga Muslim, tinambangan, pinatay, halimbawa natutulog, nalaman nila doon, pinatay nilang mga Muslim, babalikan at babalikan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng nangyari kay Said ibn al-Harith radhiyallahu anhu, nang sila ay kokonti rin. Pumunta sila sa Wadi al-Qura, ang trabaho nila doon, magmanman sa mga kaaway kung anong ginagawa nila. Pero dahil sa nakatulog sila, ayun, napatay din sila, natambangan din sila. At ang tanging 12 sila dito, 3 nakatakas dito kasama na si Said ibn al-Harith radhiyallahu anhum. Siya mang napatay. So hindi ubra kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi babalikan yan. Babalikan at babalikan yan. Kaya every time na ginagawa nila ito sa mga Muslim, binabalikan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanyang kasamaan para ipagiganti ang mga pinapatay ng mga kaaway upang sa ganun ay patuloy na maipakita ang tapang bagsik at tapunan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga puso. So finally, nakikita natin dito, unti-unti nang natakot ang mga Arabo sa lugar na yan. Almost kilalang-kilala na ang mga Muslim sa kanilang kabagsikan, sa kanilang katapangan, kahit kakaunti lumulusob sa makapal na mga kaaway, ngunit hindi sila natatakot mamatay. That's why, in this situation, marami nang natatakot sa mga Muslim. Another mission ni Said bin Harith, kung saan ay tinatawag ang mission na ito na kung saan ay pupunta sila sa lugar ng East. Okay, di sa Jumada al-Ula, ika-6 pa rin ito, 6 after Hijrah. Dito ay 170 sila. 17 mga ngabayo. Medyo marami sila dito, no? At dito ay aharangin nila si Abul As radhiyallahu anhu. Si Abul As asawa ni Zainab radhiyallahu anha. So asawa nito ni Zainab na anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa panahon ito, kinuha na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Zainab, pinadala na dito sa Makkah nung siya ay mabihag sa Battle of Badar. At bilang kapalit, ibalik niya si Zainab, padala si Zainab sa Madina. At ginawa naman yun ni Abul As na asawa ni Zainab radhiyallahu anha, itong si Abul As. Siya ang leader dito. Di ba? Misa si Abu Sufyan sa mga ngalakal. So inutusan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Said bin Harith at kanyang mga kasamaan, 170 mga ngabayo, harangin ito, kunin ang kalakal. In this situation, nagulat ang mga Quraysh, especially si Abul As radhiyallahu anhu, hindi pa siya Muslim dito, tumakas siya, nakatakas siya. Pero nakuha lahat ng mga Muslim ang kanilang mga karaban. Malami ito. So ang ginawa ni Abul As radhiyallahu an ay nandun sa Madina si si Zainab, asawa niya. Pinuntaan niya si Zainab radhiyallahu an at kinausap niya. Walang nakakalam na nakiusap siyang maigi, nakisuyo na ibalik kay Abul As. Sabihin ni Zainab radhiyallahu anha kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibalik, makiusap sa kanyang ama, na ibalik kay Abul As ang kalakal sapagkat siya ang may pananagutan dito sa mga Quraysh. So nakiusap itong si Zainab radhiyallahu anha para sa kay Abul As at hindi pinwersa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga tao. Anak nito, pinagbigyan niya si Zainab. Sabi niya, ako'y nakikiusap sa inyo, ngunit hindi ko kayo pinipilit dahil karapatan niyo ito. Nakikiusap ako sa mga nais na ibalik kay Abul As ang kanilang kalakalay. Kung nanaisin niyo lamang. So dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nakikiusap, ibinalik nila ito. At ito ibinalik ni Abul As sa Makkah. Pagbalik doon sa Makkah, binalik niya ang kanilang mga sharing, bumalik siyang ng Madina. Bakit siya bumalik sa Madina? Yumakap siya sa pananampalatayang Islam. Allahu Akbar. Niyakap niya na dito ang pananampalatayang Islam at ibinalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam after 3.5 years ito nangyari nung nandito na si Zainab sa Madina. Ibinalik niya itong si Zainab sa una niyang kasal. Meaning yung kasal nilang hindi pang Islam. Kahit siya nasabi na wala pa noon ang aya na hindi pwedeng nung ikasal sila, wala pa nga namang aya na bawal ang babaeng Muslim mag-asawang lalaking hindi Muslim, kailangan Muslim. So binalik niya sa unang kasal. Yung kasal nila may effect pa rin. Nung hindi pa, yung kasal nila ng Jahiliya pa.
Okay? Tinanggap yon. Hindi na sila kinasal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito. Binalik na lamang. So sinasabi nila, ito ang dalil na kapag ang isang mga taong nag-Muslim ay dating kasal na like Christian, basta ito'y part ng pananampalataya. Okay? Ito ay tatanggapin na sa Islam kapag sila ay yumakap. Hindi na kailangan pa silang ikasal muli. Ngunit highly recommended, na sila ay ikasal muli sa Islam. Kasi sabi nilang iba, na mga scholars natin, Allahu a'lam, totoo nga naman to napakaraming nag-embrace sa Islam kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially nung dagsaan ka. Dagsaan, masakop ang Makkah, dagsaan yan Di ba? Almost nag-embrace na dyan ng tao. Napakakapal na nag-embrace sa Islam sa panahon niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mag-aasa-asawa pa, pero walang report na ikinasal ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wala nga naman. Walang report. Dami niyang ikakasal kapag gaganyan. Walang report. Meaning, effective. Yung kanilang kasal nung hindi pa sila Muslim. Katanggap-tanggap yon. That's why, ayon ng mga scholar, kapag ang mga tao ay dating Kristiyano at nag-embrace, hindi na kailangan ikasal, ngunit highly recommended na kung sila ay gusto magpakasal, mas mainam, mas magaling na tala ay makasal. But Allah knows best, okay? Allah knows best. So, ibinalik ngayon si Zainab radhiyallahu anha sa asawa niyang si Abul As. So, nag-embrace siya, inatid niya lang yung kalakal ng mga Quraysh. Ganun sila katapat Then, bumalik na siya sa Madina at doon na niya niyakap ang pananampalatayang Islam ni Abul As radiyallahu anhu. Alhamdulillah. So, ang mga Arabong disyerto, mayroong mga Arabong disyerto, mga Bedouin, matitigas din ang ulo nito Hindi sila makuha sa kapayapaan, pakikitungo mabuti. Ang gusto yata nila, salakayan, patayan, bago sila sumurrender sa pananampalatayang Islam. Okay, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Said bin Harith, marami siyang misyon sa mga Arabo na kung saan ay takbo dito, kahit nasa disyerto ito, takbuhan, nabulan Pero dahil sila lumalayo na, minsan nutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag sila tumakbo na, hindi lalaban, pabayaan nyo na lang sila. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit kunin ang mga samsam, karapatan ninyo yan. Isang magandang istorya, this is the last, yung mission pang militar ng Kabat. Okay? Sinasabi ang pagsalakay dito ay naganap sa buwan ng Rajab, 8 after Hijrah. Anong misyon? Ang misyon ay harangin muli ang karaban ng mga Quraysh. So inutos dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Ubaidah dito ang mamumuno, okay? Bin al-Jarrah. Okay, para manmanan kung dumating na yung karaban ng mga Quraysh na nanggaling sa Syria, haharangin ko kunin yon. Okay? So in this situation, walang matagal na, wala pang dumarating doon. Nandun sila, naka-stay sila sa kanilang lugar, itong mga kamusliman. So ito ay mayroong dagat, may dagat doon. Doon sila tumatawid ng mga Quraysh nagso-shortcut sila. Malayo sa kanila to, hindi makadaan na Madina Napupersa silang dumaan sa dalampasigan na ito na mayroong dagat. So dito sila haharangin. Until finally, hindi nagkakasya ang pagkain ng mga Muslim, unti-unti datilis na ubos. Can you imagine sa isang araw, isang datilis na lang ang kinakain nila. Wala na talaga. Until finally, kumapatay sila ng kamelyo, wala silang choice kahit maglakad na lang pauwi yung iba, gano'n na lang. So, okay, sakay na lang mga iba share na lang sa kamelyo nila, papatay sa kamelyo, until finally, binawalan na sila ni Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sapagkat wala na silang masasakyan. Sabi niya, stop na yan. Ano kakainin natin? Hanggang sa kumain na lamang sila ng mga dahon ng mga puno. Yun na lang kinakain nila, dahon ng mga puno para lamang makasurvive sila sa kanilang buhay doon. In this situation, tinawag pa nga ito ng, kaya ito'y tinawag ng mandirigma sa Kabat Kaya pang militar Kabat ang tawag dito, kumakain na lamang sila ng dahon. Dahon na lang, wala lang datiles, wala na rin silang inumin dito. Subhanallah, napakahirap na lang ng sitwasyon nila dito. Okay? So in this situation, dahil sila'y mamamatay sa gutom, sa uhaw, may report na nagpadala ng ulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bago yan, nagpadala muna siya ng balyena. Inilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa dagat ang isang patay na balyena. Can you imagine? Miracle Balyena to. Inilabas lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangpang. At ito'y nagpaging pagkain nila almost 1 month. Tagal! Ang laki ng balyena. Yung mga, ano ba yung tawag niya? Mga tinik niya. Ito yung backbone niya. Tapos may tinik. Itinayo nila yung tinik ng balyena
Abang nakasakay sila sa kamelyo, makakadaan siya sa space ng dalawang tinik na yun. Ano ba tawag dito? Yung mga ribs. Makakadaan yung kamelyo na nakasakay pa yung tao. Ganong kalawak yung bawat mga ribs o tinik ng isdang to. Napakalaki. Almost 1 month nila itong ginakain, hindi nila ubos. May baon pa silang babalik sa Madina. Ngunit walang nangyari sa misyong ito. So in this situation, bumalik sila sa Madina dahil wala naman dumarating na karaban, bumalik na sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at ya Rasulullah, sabi nila, nagtanong kung haram o halal ang balyena. Ya Rasulullah, wala na kaming pagkain nung nandun kami, almost daon na lamang at mayroong ibinuga ang Allah subhanahu wa ta'ala isang pagkain isda na napakalaki, napatay na ito, balyena, na kung saan ito ba ay allowed namin kainin, Rasulullah. Meaning kahit naman hindi nila allowed kainin yun, life and death di ba? Wala namang haram kapag life and death, pwede nilang kainin yun. Pero ang gusto nilang malaman kung haram o halal ang balyena. Kasi may mga nagsasabing haram ang balyena. Ginagawa daw itong fishball. Okay? So meaning ito ang dalil na hindi haram ang balyena. Hindi haram to, hindi katulad ng mga nagpapatwa ng iba, ang balyena ay haram at ginagawang fishball, haram ang fishball dahil ito ay balyena. No, ito'y balyena Kumain ba dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? Yes, kumain siya rito. So sabi dito, ya Rasulullah, nagbuga ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala sa amin ng isang balyan ng patay, tinatanong namin kung pwede ba namin kainin. Pwede naman kainin kahit patay yun o haram, life and death. Pero gusto lang malaman kung halal haram. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, balyena, sabi niya. Ya Rasulullah, oo, balyena, sabi nila. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa Arabic ang balyena ay anbar. So sabi nila, meron pa ba kayong ambar? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron pa kaming dala, Rasulullah. Pwede bang matikman? Kasi hindi pa nakakain sa buong buhay niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng isda. Ito lang ang report na nakakain ng isda ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pwede ba ako makahingi? Ibig sabihin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagtanong siya kung meron pa, pwede ba akong makahingi? Ang ganda ng estilong namumuno, hindi persyado, pwede ba akong humingi? Kung ayaw nyo, walang problema, kahit pinuno ako. Pwede ba akong makahingi? Siyempre, ikaw, sino ka ba para hindi mo bigyan ng pinuno? Sabi niya, ya Rasulullah, meron pa rito, dala namin. Alhamdulillah, sabi niya, bigyan niyo ako, matikman ko. So dito kumain siya ng balyena. Paano naging haram ang balyena? So mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron pa ba kayo? Sabi niya, meron, bigyan niyo ako, pwede bang matikman ko? So dito, ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dito siya nakakain lamang ng isda. Ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, na ipakita natin ang mga iba't ibang mga pangmilitaryong ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga hukbong pangmilitar pagkatapos ng Battle of Aksar o mga sabuatan after the Banu Qurayda, ang pagkitil ng buhay sa kanila bilang kaparusaan. So in this situation, lumaganap ang mga pagsalakay ng mga Muslim sa iba't ibang lugar. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam after Battle of Kandak, wala nang sasalakay sa atin mula ngayon. Siyempre, tumatanggap siya ng revelasyon. Tayo na ngayon ang sasalakay. Ipinakwita ang puwersa, ang tapang, kung saan ang mga Muslim ay dapat ng katakutan, huwag silang pagtangkain, paslangan, patayin, huwag gadlangan ang Islam sa pagpapalaganap ng mga Muslim, huwag silang, yung mga taong mga Muslim na hindi dapat nilang patayin, hindi dapat pagtaksilan, pagtraduran, talagang natakot totally ang mga Arab sa mga kamusliman. Kaya kahit na may nag-e-embrace na Muslim sa labas ng Madina, hindi nila na ito ginagalaw. Hindi nila ito ginagalaw. Natatakot silang, pag ginalaw mo ito, babalikan kayo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng ginagawa nilang pagpatay kila sa mga kasama ni Said ibn al-Harith at iba pang mga Muslim at binabalikan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o kanyang mga kasama inuutusan para balikan to, para magiganti, para patayin ang mga ito. Wala nang gumagalaw. Kahit na doon sa Makkah, mayroon pa, magbitaw ka doon ng isang Muslim, katulad ng dito si Tumama, di ba? Ginalaw ba si Tumama? Hindi rin ginalaw si Tumama doon. Kahit na siya ay, actually, mapersa siya, pinuno siya. Pero walang gumalaw. Bakit? Natatakot din ang Quraysh, baka bumalik na dito yung mga Muslim, pasukan sila ng mga Muslim, walang gumalaw kay Tumama. Hindi katulad dati kapag ikaw ay nag-Muslim at pumasok doon. Nung buhay pa si Abu Jahal, masasaktan ka sa kanila. Pero ngayon, wala. Kaya that's why, ang mga puso ngayon ng mga Arabo, doon sa mga Arab Peninsula, mga Arabo, o iba bang mga tao, takot na sila sa mga Muslim sa panahong ito. Ang laki na ng takot nila. So in this situation, sa susunod na naman ay aatake na naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang napakagandang istorya na ating itong dadakwan insyaAllah sa susunod at ipagpapatuloy natin ang buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tayo ay titigil dito pasamantala insyaAllah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.